Ding ang baton! Hep, 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 hindi ito bato ni Darna ha. Dahil sa laki ng batong ito, pwede nang ipanghilod at pwede rin daw panghilot for healing. Huwag daw ismulin dahil ang batong ito alive and kicking. Ang tawag rito, buhay na bato. Di hamak na mas makinis sa ordinaryong bato. Kalimitang bilog o biluhaba ang hugis, di kalakihan. At sakto lang mahawakan ng kamay. Buhay raw ang batong ito dahil kaya nitong mag-absorb o humigop ng init na magagamit namang pamparelax sa katawan ng tao. Ang buhay na bato, bida raw sa spa na ito. Isa raw sa most requested massage ng kanilang mga customer ang buhay na bato therapy o stone healing therapy kung saan ang mainit-init na bato pinihahagod sa katawan. Nagsimula ito ng pandemic. So it was year 2020. Sa pamilya namin, meron naghihilot. Especially kagaya ng mga sinasabi natin sa ating mga lola. So yun, ng mga hanap-hanap namin na ganong klaseng hilot na mga salin-salin na paghilot. Hindi lang nakaka-relax, nakakagaling din daw ng ilang karamdaman. Pasakit raw sa kahit sino ang ma-stroke. Pero ang ma-stroke sa gitna ng dagat, ang pinakamalaking kalbaryong dinanas ng dating chef sa barko na si Rex. Nakaramdam ako ng pag-ihi. Pagbangon ko, nagsimula na akong mahilo. Umikot na lahat, paligid ko. Tapos, ayun na, hindi ko na magalaw yung paa ko, yung katawan ko. Pero pinilit kong gumapang para maabot yung telepono. Humingi ng rescue. Try ko rin binuksan yung pinto para mapasok nila ako. So yun, dumating sila, lantang gulay na ako. Dahil sa gitna ng dagat, 3 araw pa ang lumipas bago sila nakarating sa pinakamalapit na pier. Dahil hindi agad na agapan, no-comatose si Rex ng 7 araw. Pero sa awa ng Diyos, nagising rin sa ilang araw na pagkakahimbing si Rex, pero tila lantang gulay na ang kanyang katawan. Kaya sumailalim si Rex sa physical therapy para maibalik ang galaw at balanse ng kanyang katawan. Pero muli mang nakalakad, tila napag-iwanan naman ang kaliwang bahagi ng kanyang katawan. Hanggang nalaman niya ang tungkol sa buhay na bato therapy. Pagkatapos ng unang session, laking gulat ni Rex sa resulta ng therapy. Pag-isip ko ba? Sabi ko, nakakayuko na ako. Sabi ko, ba't iba yung ano niya? Talagang nawala yung sakit ko. Parang may ugat ako na naiipit na bigla lang nawala. Kaya sinunod-sunod na raw ni Rex ang buhay na bato therapy. Talaga nga bang napagaling ng bato si Rex? Ayon sa general physician na si Dr. Gerald Belandres, ang init ng buhay na bato na humagod sa katawan ang secret power nito. So, yung buhay na bato, yung tinatawag din na hot stone massage to, no? So, usually kasi pag mga ganito, no, parang mainit yung stone na yon, tapos ina-apply or kaya kinikis-kis doon sa parte ng katawan natin, no? Usually, pag may mga pains kasi ito, no, parang yung heat energy kasi nito ay nagpe-penetrate doon sa mismong loob ng muscle, which is yung deep, yung kanyang ginagawa, no, ina-affect niya, no. So ang nangyayari kasi dito, na-relax yung katawan natin, tapos yung mga pores natin nag-o-open. So pag mga ganito kasi, mas maganda din yung circulation ng dugo natin, no, mas maganda yung blood pressure natin. Pero paglilinaw ni Doc, naging epektibo raw ito kay Rex dahil na rin sa tulong ng iba pang therapy na pinagdaanan niya. So usually naman talaga, once kasi mga stroke patient, syempre tinitreat pa rin talaga siya medically, no? Kailangan pa rin talaga kung akma ba talaga sa pasyente. At kailangan pa rin talaga tingnan muna yung mga vital signs nito, kung akma ba siya dun sa procedure na yon on that time. Para mas maintindihan ko ang sinasabing galing ng buhay na bato, sinubukan ko rin ito.
Ito po yung buhay na bato therapy po namin na ginagamit po namin usually sa mga client namin dito. Ito, bakit siya mainit? Ito po is kakakuha lang po namin Saan sa oven? Saan? yes po, meron po kaming steamer po So siya. ito, ginagamit po nila dito sa kanilang spa. At ito yung isa sa mga nire-recommend nila kapag Yes. may mga, may mga nararamdaman. May session din si Rex ng kanyang therapy ng araw na yon. Bago simulan ng therapy, pinasisingawan muna ang mga buhay na bato sa loob ng 30 minuto para uminit. Matapos ang tradisyonal na hilot sa kliyente, kapag mainit na ang bato, saka ito ipapatong sa katawan. So pag hindi siya ininit, di ba wala? Parang hindi siya magagamit. Opo. Kailangan mainit siya talaga. Gaano kainit siya? As in, Yung tama lang din naman po, hindi naman po sobrang init. paalala ni Doc para masigurong ligtas ang pagpapahilot gamit ang buhay na bato, kumonsulta muna sa doktor. Pag may mga ganito, dapat talaga tinitignan mo pa rin talaga kung kaya ng isang pasyente na gumamit ng mga ganitong hot stone na to. Kasi baka mamaya ito magkaroon ng burns o kaya magkaroon ng paso. No? Kaya titignan muna natin kasi ididikit muna yung mga stone nito doon sa ating mga katawan. No? Tapos kung kaya naman ng katawan ng isang tao, yung ma-accommodate yung heat na yon, pwede niya itong gamitin. Maraming bagay sa ating paligid na bukod sa natural nitong silbi, may iba pang pwedeng paggamitan. Tulad ng mga batong tila hindi natitinag sa kinalalagyan. Maaari rin palang makatulong sa ating katawan. Basta siguruhing tama at ligtas ang paggamit nito.